Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw. Natapos lang natin sa ating naging Zoom meeting with the People's Constitutional Reform Initiative. Ito po yung grupo na People's Initiative na ang layunin ay baguhin ang ating Philippine Constitution, yung 1987. Amazing! At maganda po yung aming napag-usapan na sa 5th forum na po kami this coming December sa aming pong physical or face-to-face meeting. Yung iba nating mga kaibigan, after ng Zoom, nagpunta tayo dun sa usapan naming place para mag-usap kami, no? Mga usaping politika ulit, no? So, sinabi nila, maganda ang tambalang Gibo Marcos. So, ini-insist nila sa akin, i-discuss mo, i-vlog mo yung topic na yan para malaman ng tao kung ano yung kayang i-bring nung dalawa when they are combined together, no, sa table para iangat yung ating bansa. At yan pong pag-uusapan natin mga ka-Wonder. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, no, pag-usapan natin ang tambalang Teodoro and Marcos, no. At ayon sa aking mga na-interview mga tao, bilang kilala nila si Gibo Teodoro. By the way, I have a story, no? Before pa, alam ko na yung story na yan, na isa sa kilala namin ay kanyang family driver. At itong driver na ito ay may mga anak. And fortunately for him, naging sponsor si Gibo Teodoro sa education ng mga anak. At fortunately, lahat po yun nakagraduate sa bilang si Gibo ang sponsor. Ganyan po kabait si Gibo Teodoro, ano, na ito po ay off the cam. This is undocumented. Sinishare ko lang po sa inyo mga ka-Wonder. So may plus tip na si Gibo Teodoro bilang pogi points. So i-discuss natin si Gibo at Bongbong Marcos tandem. Of course, yung kanilang complementary strength. When we say complementary, iba po yan sa compatibility. When we say compatibility, compatible sila, pareha sila, nagtutugma sila ng gusto, kung ano yung meron sa isa, meron din siya, yun yung compatible. Pero yung complementary, yung wala sa isa, meron sa isa, na pag nagsama sila, mabubuo kasi siya, wala rin nun. So, yung kulang ng isa, mapupunan niya, at yung kulang ng isa, mapupunan niya. So, maganda siyang tambalan o tandem. So, sino ba si Gibo Teodoro? Si Gibo, he can bring technocratic credibility. Mamaya, i-explain po natin yung technocratic na yun. Basahin muna natin yung pwede niyang dalhin bilang presidente. He has a technocratic credibility, experience, and competent statesman image. Yan po si Gibo kapag nakakausap niyo siya. Very reserved siya, very statesman. Hindi siya yung palamura, hindi siya yung magagalit. Hindi mo makita sa kanya, very reserved, no? He has served as Secretary of National Defense. Currently siya po, ano? Been a congressman and has a reputation for being calm. Gaya nga na sinabi natin, ano, dyan sa West Philippine Sea, na kalmado pa rin siya at very diplomatic. Hindi siya nagbibitaw ng harsh na salita na dala ng yabang o init ng ulo, no? At siya ay articulate. Ibig sabihin, mahusay siyang magsalita. Malinaw kung anong gusto niyang iparating is na ipaparating niya at naunawaan ng tao. And policy-driven. Kung ano yung polisiya na ibinigay sa kanya at polisiya na ibinababa, yun po ang kanyang sinusundan. Hindi siya gumagawa at nag-i-initiate ng gusto niya, no? Kung ano yung polisiya na nakababa, na ibinigay, yan po. So, ang tandem could create a bridge, no? Yung tandem na yan, pwedeng mag-create ng tulay between establishment political structures, at yan po kilala natin si PBBM. He is more of building structures, no, kagaya ng kanyang ama. At hindi lang yun, of course, si Senior Marcos, marami pong ibinild, hindi lang structure, no? And reform, managerial competence naman kay Teodoro. So kapag yan po ay nakita natin na structure plus yung managerial, yung competence, no, kay Marcos naman yung structures and reform, kapag nakita natin yung resulta na yan mga ka-Wonder, maganda pong kahihinatnan mga ka-Wonder, no? Amazing! Ngayon, balikan natin yung sinasabi natin na technocratic bilang background ni Gibo Teodoro kasi kailangan natin siyang bigyan ng malalim na background kung bakit siya ang gusto nating maging presidente. At ayon din doon sa mga nagbigay sa akin ng info bilang pagkakaalam o kilala nila kay Gibo Teodoro. So si Gibo Teodoro nga ay siya ang current
na National Defense for the Philippines. Siya po ay na-appoint noong 2023 at siya ay engaged in defense-related matters, including international meetings and domestic security issues, lalo-lalo na dyan sa West Philippine Sea, na ang kanyang current role ay secretary nga siya ng National Defense, na ano ba yung sinasabi nating technocratic credibility na inire-refer natin bilang perception natin sa bawat katauhan ng isang tao, lalo na kay Gibo na nasa gobyerno, na may possess na technical expertise and data-driven problem-solving skills. Maganda yan, yung mga problem-solving skills. Yan ang kailangan natin sa ating bansa. Yung problem kasi inevitable yan. So kung yan ang expertise ng isang presidente, ay maganda ang hakinatnan. Ito yung pag-manage ng mga complex issues effectively kapag sinabi mong skills. So based sa evidence rather than political ideology and popularity, this is based on evidence, mga ka-wonder, nasubukan na yan si Gibo, rather than yung sinasabing, popular lang yan because he is under the Marcos regime. So si Gibo Teodoro ay kinoconsider na significant technocratic credibility based on his educational background and experience in specific government roles. Una, itong expertise niya bilang official, yung siya ay may specialized or particular knowledge when it comes to economics, science, defense, etc. Yan po ang meron si Gibo Teodoro. At evidence-based decision, mga ka-wonder, ito yung objective facts, data analysis, scientific method rather than political pressures or personal opinions. Napaka-technocrat nga nitong si Gibo. At efficiency and problem solving. Pag sinabi mong efficient ka, iba yung efficient sa effective. You may be effective, but sometimes it takes time, too much effort to implement or to make it happen. Yung efficient, you can make it happen in a smarter way, sometimes in a shorter way, or in an easier way. Yan po yung kaibahan ng dalawa. So Gibo has efficiency and problem-solving skills. The focus is on finding practical efficiency solution to technical problems, often involving long-term planning and optimization of systems. We have systems being upgraded by PBBM, and his job, pag naupo siya, is to optimize this. Lalo-lalo na yung mga long-term planning na mga proyekto ng ating gobyerno. And a political approach. Pag sinabing apolitical, when you say it means no. So technocrats ideally operate in a non-partisan manner. Wala ritong politiko-politiko. Wala ritong kampi-kulay-kulay. Walang ganyan. Yan po ang nature ng isang technocrat. Implementing policies they deem necessary. Kung ano yung mga polisiyang kailangan lang. Hindi yung kung ano-anong pinagpapapansin na mga bagay, even yung mga iba dyan, nagkakaroon ng mga proyekto na hindi naman kailangan pa. Bakit? Kasi may pagkakakitaan dun. Even if they are unpopular with the general public. Yan po ang nature ng technocrat. So maganda ang background ni Gibo dahil meron siyang impressive academic record. Dahil siya ay isang highly intelligent and capable individual na leader, kaya dapat siyang iluklok. Hindi kagaya ng iba na nakatapos ng ganito pero hindi naman pala capable. Corrupt pa. So siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Commerce, major niya, Financial Institutions sa De La Salle University. At siya rin ay law graduate sa UP or University of the Philippines. Top tier po yan when it comes sa mga educational background ng law, So graduate siya at hindi lang siya graduate. He is top of his class. At hindi lang siya top of his class dahil meron siyang dahil siya ay top notcher sa 1989 bar exam. Alam niyo na pag mga nagta-top notch na ganyan, matatalino yan. Like Ferdinand Marcos Sr. At meron siyang master sa law. Saan? Sa Harvard lang naman, mga ka-wonder. So saan ka pa? Mamimili ka pa ba ng presidente na isang abogado, na hindi lang basta abogado kasi alam natin may kilala tayong abogado, pero wala naman yung utak, walang alam kundi manggulong at atat pa sa pwesto na ayaw munang patapusin ang termino ng ating Pangulo ngayon. So yan po si Teodoro. Si Bongbong Marcos naman, na current president natin, ay alam naman natin ang kanyang kalibre, mga ka-wonder, na siya ay nagbibring ng political machinery.
yung pangalan niya, of course, bilang Marcos, at yung strong base niya na mga loyalist na 31 million plus. And I think na kapag tumakbo itong dalawa, dahil nga dyan sa nakita nilang hinagpis na nangyayari ngayon na hindi nagkasundo unity team, baka mas lalo pang lumakas, baka lagpasan pa yung 31 million. Nanawagan po tayo dapat i-beat natin yung 31 million. Dapat yan umangat pa, lumagpas pa ng 40 to 50 to 60 million dahil ang dami pong Pilipino, no? Kahit na yung trust rating ni PBBM, alam natin na ito'y naapektuhan ng paninira sa kanya, yung mga destabilization plot sa kanya, yung mga under pressure siya ngayon, but still, kung nagtatrabaho ang Pangulo, alam natin he is wounded deeply, emotionally and mentally. Pero hindi po siya nagpapadaig doon. I can see that the President is resilient, mga ka-wonder, no? At yung kanyang significant influence and a political network, yan pong kagandahan kay PBBM. So itong tandem na ito, maaari ito mag-bridge dung sa dalawa, no? Yung meron yung isa, yung wala yung isa. So kay Marcos, yung establishment political structures. At kay Gibo naman, yung reform managerial competence. So yung dalawang yan, they complement with each other, no? So they complement with each other. Kung anong wala kay PBBM, meron kay Gibo Teodoro. Meron kay Gibo, wala kay PBBM. Lalo na isang abogado si Gibo at alam niya yung batas. At hindi lang siya abogado, siya ay top tier, top notch na abogado. So anong strategic message nito at ang platform na ipapahayag sa atin o ipinapadala o ipinahayag na mensahe para sa atin? They could pitch stability, no? Stable and competent. So they could pitch a stability and competence narrative. Marcos' political strength, and then Teodoro's proven governance capacity. Napakaganda niyan, mga ka-wonder, kapag yan ay nagsama at nanalo. No, Teodoro could lead on defense dahil may experience nga siya as defense secretary. National security, yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea at yung mga naaamoy na mga terrorism dyan, yung mga espionage, nadidetect niya at namamanage niya ng maayos. And foreign policy. So areas where his expertise would resonate. So maganda po yan, mga ka-wonder, kasalukuyan po na kinakaharap ng bansa natin yung mga issue na yan. Ano? While Marcos could leverage his base and resources to deliver a strong ground campaign. Sa pangangampanya, bakit? Meron siyang mga loyalista. So panawagan nga natin muli, i-break natin yung 31 million na yan na umangat pa ng umangat yan. While Teodoro could appeal to more policy, savvy, and moderate voters, no? But ito po'y kayang hatakin ni PBBM at yung mga matatalino, yung mga technocrats dyan, yung mga may wits, may guts when it comes to knowledge, when it comes to intelligence, kilala na si Gibo at bobotohin nila yan, mga ka-wonder. At yung political appeal nila to different voter blocks, no, kagaya nitong traditional and dynasty politics. Marami pong kaibigan si PBBM, kahit yung mga dilaw at pink, kaibigan po niya. Ang boto po niya mga yan ay nasa Marcos na kay Gibo. Sure po yan, mga ka-wonder, no? Ayan po ang advantage nila among voters and responders to the name recall and political dynasties. So yung moderate middle class naman, professionals para kay Gibo, no? Yun ang ma-attract niya because they are looking for governance. Yung po kasi ang sinisilip nila, no? Yun nga sinasabi lang mahina kay BBM daw, which is sabi nga nitong si Panelo, hindi totoo. So governance, institutional reform, and competence. Yan po na kumbaga hinahanap nila. Makikita po kay Gibo Teodoro. But meron ditong risk and challenges for Teodoro and Marcos tandem. At ano po yun? Yung perception ng dynastic politics. Kasi nga, kauupo lang ni PBBM, tapos bababa na naman siya, at sinusulong pa nila yung anti-dynasty law. So, pairing with Marcos, yung sayon ng political dynasty, si Marcos kasi, no, alam na natin, yan yung tagapagmana ni President Senior, at of course, to continue the Marcos legacy, kailangan maituloy ng another Marcos and Marcoses pa. So, with Teodoro might lead to criticism that it's more of a dynasty plus technocrat. So, dynasty plus technocrat, ang tunog po, mga ka-wonder, is more on palaging nasa taas. Sabi nga dito, Gibo can attract moderate and elite. So, naiiwan ba yung sa ilalim?
mali po ang sagot. Dahil hindi po tayo basta-basta nagbe-base sa sinasabi o sa research. Dahil nakita naman natin ng Pangulong Marcos, yung mga pabahay na yan, naaabot niya. Naabot niya, pinibigyan niya ng mga bahay, napakarami niyang pabahay. Yung bigas, ginagawa niyang mura, no? Na 20 pesos. At yung mga nasasakunang mahihirap, agad-agad niyan tinatugunan. So, wag tayo magbabase sa mga opinion lang basta-basta. Tignan natin yung gawa at resulta. At yung, of course, yung trust issue kay Marcos na sinisira siya, na siya raw ay into drugs, no? It could hurt yung kanila pong pagtakbo. But then again, marami pa rin naniniwala. Majority po ang naniniwala kay PBBM. In fact, mas gusto nilang ma-extend si PBBM sa termino where unfortunately nga, wala yan provision sa ating Philippine Constitution. At yung campaign narrative nila, they need compelling. Why this tandem? Why now? Yung narrative niya, kailangan i-justify mo sa tao itong old school dynasty, politics, and then populist alternatives. Bakit kayong dalawa? Ano yung maibibring nyo sa table? Kailangan yung, ang gawin yan, kailangan yung i-compel yung tao bakit anong meron kayo at dapat kayo botohin. So, hindi na yan magiging mahirap. Nakita na natin, no? Ang mga problem nandyan, of course, may paninira. At yung mga nakikinig lang naman dyan, yung mga matagal ng ayaw. So, hindi rin magiging problem yan as I can see. So, timing and political context, no? The political landscape by 2028, in the future po yan, na next election, may be different from today. Kaya nga inaayos na natin yung today because we are preparing for the next righteous governance in tomorrow, yung 2028, mga ka-wonder, no? So, yung alliances will shift, new challengers will emerge, public mood may evolve, especially around issues like corruption, economic recovery, and foreign policy. Nakita naman natin yung corruption, nilabanan ni PBBM. Yung ating economic recovery, nakakabangon tayo despite na maraming kawatan na pilit na ibinubulsa. No? At nakikita natin, sabi nga yung ating GDP no nakaraan is umangat. Ano? At talagang yan ay napansin ng mga mayayaman at ng mga middle class. Ewan ko lang sa mga mahihirap na ilan, ano? Pero halos lahat napapansin. At yung foreign policy natin, mga ka-wonder, alam natin na maganda ang pakikitungo ni PBBM para tayo makaloan yung ating mga pakikitungo sa Amerika na yan nga ay maaring maglaho kapag iba na yung presidente, alam nyo na kung sino yung umupo na baka ipasok na naman itong China at goodbye sa ating mga ka-wonder. So yan po yung nakikita natin na pantapat dito kay Sara Duterte at kay Marcoleta. We are not bothered na kung mananalo sila. That's not our point here. Ang punto natin kung ano yung magbibring ni PBBM at ni Gibo sa 2028 election. Hindi natin pakikialaman yung kay Sara at kay Marcoleta. Ito po ang magandang tandem na sinasabi nga nila, gawan mo ng video yan, Mark, para malaman ng tao kung sino yung pipiliin nila na bawat tandem. Meron na po tayong Lenny, meron na tayong Tulfo, at ngayon naman Gibo. So mga ka-wonder, hanggang dito na lang tayo. Please comment down below your opinion kung ano masasabi nyo sa tambalang Teodoro at Marcos. And of course, please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And of course, please share this video para malaman nila ang tambalang Teodoro at Marcos kung ano ang ganda o credibility or something na pwede nilang dalhin sa table para sa ikaunlad ng ating bansa. And of course, please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.